pag-aaral ng salita ng buhay mula doon sa liwanag ng salita ng Diyos. Marahil tayo po ay maranas pa rin po ng mga matitinding pagsubok sa ating pong mga pang-araw-araw ng buhay. Tayo po ay dumaranas ng hindi man gutom, takot, pangamba, kabalisa. Ilan ay tinamaan na ng besting virus. Ang ating pong pag-aaral, mga kapatid, ay tungkol po sa kung paano pinahinto ni Haring David ang salot. Ito po ang ating dinaranas ngayon ay ating po matatawag na salot. Kapag po may salot, ibig sabihin yan ay mayroon pong mensahe ang Diyos. At ito po ay maaaring wake-up call, maaaring ito ay sabihin natin ang mensahe ng Diyos ay pinararating sa atin na tayo po ay may pagkukulang o maaaring ipadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Amang Diyos, gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng salita mo upang ang mga salita mo ay aming pong maunawaan at aming po ito ay may pamuhay. Hinihiling po namin, Amang Diyos, na patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng salita mo. Maraming po salamat sa patnubay at pakikisa ng banal na Espiritu. Salamat po sa pagkakataon ito na kami po, O Diyos, ay muling makakapakinig ng iyong mga salita sa pag-aaral ng iyong banal na kasulatan. Patnubayan po kami. Ito po aming dalangin naman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tungayan po natin ang ating pong Biblia, ating pong pag-aaralan, hango po sa aklat ng ikalawang Samuel, chapter 24, verse 25. Ganon din po sa unang Kronika, chapter 21. Yan po, yan dalawa na yan ang ating pong pag-aaralan at pagbabatayan dahil yan po ay parang for gospel, no po. Maaring meron pong nasulat doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo na merong kaparehas na po na istorya tungkol po sa buhay ng ating Panginoon sa aklat po ng Lucas. Yan na po synopsis na kung saan ay meron po silang magkakahawig na istorya na po na kanilang nakita. Ito pong dalawang ito na aklat na po sa 1 Samuel 24 at 1 Kronika chapter 21 na po. Ito po yung istorya tungkol po kay Haring David at kung paano niya ito napatigil. Kaya ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa pinamagatan po natin ang tema na Stop COVID. Pwede palang ipatigil ang COVID. Pero bago po natin pag-aralan kung paano po napatigil ni Haring David ang COVID o ang salot, ay simulan po natin ang pinanggalingan nito. Pinanggalingan daw po ng salot ay noong pumasok sa isipan ni Haring David na magkaroon ng pagpapatala o yung tinatawag na census ng mga sundalo ng Israel. Yan ay ating mababasa dito po sa unang Kronika 21 talatang 1. Ibig guluhin ni Satanas ang Israel. Kaya inudyukan si David na magpa-census. Yan. Ibig sabihin po, ang talagang author nito ay si Satanas. Ang plano, ang scheme, strategy ni Satanas ay ganun na lamang. Ang kanyang layunin ay wasakin, sirain ang mga Israelita sa bayan ng Diyos. Kaya naman
si David ay hindi binigyan ng pansin ang boses ng kanyang kaaway. Hindi niya na-recognize kung ito ba'y galing sa Diyos at ito ba'y galing kay Satanas. Napakahirap po. Alam po natin, ang hari ang nagpapasya para sa kanyang bayan. Na po. At ang hari ay dapat ay mayroong taglay na karunungan mula sa Panginoon upang mapamahalaan niya ng maayos at mabuti ang bayan ng Diyos. Hindi basta-basta ang pangunguna. Maaring magkamali ka sa desisyon at ang pagkakamaling yon ang magiging sanhi ng kaguluhan at humahantong sa kamatayan. Kaya naman po, si Satanas ay nag-udyo kay Haring David, ipasensus mo. Ito naman po si David ay excited, marahil ay hindi niya binigyan ng pansin po na ito pala'y galing kay Satanas dahil hindi niya alam po. Kaya naman siya po ay humakbang sa kanyang sariling paghakbang. Subalit siya ay hinadlangan ni Joab na kung saan ito po yung kanyang general. At siya po ay nagsuggest na po, subalit hindi niya pinansin dahil siya nga naman ay hari. At yun po ang simula na po na siya ay nagkaroon ng pagmamataas sa kanyang kaisipan, sa kanyang kalagayan. Siya ay hari. Bakit ko susundin ang may mababang ranggo kaysa sa akin? At ito ang kasalanan po ni Haring David. Pangalawa, siya po ay hari. Kaya naman siya ay maaring matalino, meron siyang boastful spirit o yung pride po. Ayaw niyang sabihin natin na madidiktahan ng kung sino po. Hindi siya marunong tumanggap po ng advice ng iba o kaya ay payo ng maliliit po, at pinakinggan niya ang boses ng kaaway o si Satanas. Maaring may mga tao na sa paligid natin po ay may mga magagandang payo na dapat natin timbangin kung ito ba ay makabiblia, ito ba ay paraan ng Diyos. Mahirap po na tayo ay madaya ni Satanas. At alam naman po natin si Satanas ay trabaho niya ay iligaw tayo, dayain tayo, isuong tayo sa kapahamakan. Kaya sa lahat ng ating mga pagpapasya ay kinakailangan po natin ng gabay at patnubay ng Diyos. Po. At sa ating mga desisyon, maliit man ito, malaki, ay isang guni natin sa Panginoon. Ito po ay isang masasabi natin maliit na bagay. Ipapasensus, ipatatala na po, anong masama roon? Marahil ay nakalimutan niya ang batas ng Diyos. O maaari namang alam niya, inignore niya ito. At alam naman po natin na may kasabihan na po, ignorance of the law excuses no one. Na po, hindi magiging rason para ito ay maging excuse natin na hindi natin alam ang batas. Siya ay bilang hari, alam niya ang batas ng Panginoon tungkol po sa census. At marahil ang kanyang general alam din ang batas ng census. Hindi ko masama ang pagpapatala. Ang masama ay yung implementing rule ay hindi natin sinunod. Meron palang implementing rules na po tungkol sa pagpapatala. Tungayan po natin doon sa Exodus na po. Sa Exodus chapter 30 verse 11 hanggang sumusunod. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, at aking pong babasahin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sa pagkuha mo ng senso ng mga Israelitas, bawat isa ay hihingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila.
habang ginagawa ang senso. Lahat ng bilang sa senso ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbang ng templo bilang handog sa akin. Lahat ng 20 taon pataas ay isasama sa senso. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at mahihirap. Lahat ay magbabayaran nila at gagamitin sa mga pangailangan ng tabernakulo. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay at sa pamagitan nito'y maaalala ko ang mga Israelitas. Mga kapatid, ito pala ang implementing rules na dapat pong sundin ni David. Hindi ho masama ang magpasensus. Ang masama ay hindi natin sinunod yung patakaran po ng Diyos tungkol po sa pagsisensus. Ang kinakailangan pala ay magbabayad yung mga bawat isa para sa kanilang buhay at yung bayad na yon ay ito po ay bilang pantubos sa kanilang buhay. Pangalawa, upang sila ay hindi mapahanga at abutin ang salot na maaaring danasin nila. At ito'y hindi ipapahintulot ng Diyos dahil tayo ay nagbayad. Halimbawa, tayo po ay nagbayad sa gobyerno, syempre, tupuli naman po ng mga pulis tayo ay proteksyonan. Di po ba? Tulad din po ng mga anghel ng Panginoon. Sila ay in-charge ng ating Amang Diyos para proteksyonan ang mga tinubos ni Kristo. Yan po ay mababasa natin sa Hebreo 1:14. Ang mga anghel ng Panginoon ay nilikha upang maglingkod sa mga maliligtas. At ito po ang ginawa ng Panginoon kung bakit po tayo ay dapat magbayad ng halaga para ito'y gamitin sa tabernakulo o sa templo ng ating Panginoon. Yan po yun. Kaya napakahalaga pala po na pagka nagsensus, kinakailangan mong bayad po. At ito po ay para sa gawain ng Panginoon. Iba rin naman yung census para doon sa gobyerno at tayo rin naman nagbabayad ng tax. At ang tax na yun ay ginagamit po para sa operasyon ng ating gobyerno, pagpapagawa ng struktura at ang mga kapulisan ay gagawin nila ang kanilang tungkulin dahil sila ay mayroong sweldo na galing sa bulsa ng mga mamamayan. At ito po ang policy at ito po yung implementing rules ng Diyos na ginaya rin po ng gobyerno. Ayan, makita po natin dito, ganun pala ang patakaran, pero ito'y inignore ni Haring David. Pagkatapos po na kanyang masensus ay meron siyang talaan na 800,000 hukbo ng Israel at 500,000 na hukbo ng mga Juda. Ang laki po ng kanilang sundalo, nasa 1.3 million na kanilang mga sundalo. Halos kapantay na po ng bansang China, yung kanilang mga sundalo nung panahon yun, Pero matapos po na magkaroon po ng pagsisensus, si Haring David ay tinamaan po ng kanyang konsyensya at ng kanyang budhi, ilusig siya marahil nagbulag-bulagan siya doon sa implementing rules maaaring natakot siya sa mga tao na baka maghimagsik pagka sila ay inutusan at hiningan ng pambayad ng kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon. Marahil ganito rin po. Marahil ay marami pong mga manggagawa ng Diyos na tatakot na ituro sa mga tao ang pagbibigay sa Panginoon, ang pag-aalay, ang pag-iikapo. Baka nga naman sabihin natin ang mga tao ay maghimagsik o kaya naman ay
hindi na dumalo sa gawain ng Panginoon. Pero ito po ay nararapat na po. At ito po ay nangyari na po. Inignore niya ang salita ng Diyos na po ay ang kasalanan niya. Pangalawa, siya naging mapagmataas na po. At pangatlo, siya po ay nagbaliwala sa mga suggestion ng mga tao na nakabababa sa kanya. At ito po ay kasalanan ng pagmamataas, pagmamalaki, at pag-i-ignore. Ito'y malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. May kasalanan po ang tao, no po. Ang kasalanan po ay dalawang bagay po. Kung hindi ito ay na-commit mo, maaring ito ay na-omit mo. Ano po ibig sabihin ng na-commit, nagawa? Yung isa naman ay hindi mo ginawa. Pareho pong kasalanan yung ginawa mo at hindi mo ginawa. May mga kasalanan na tayo po ay nagagawa natin. Kasalanan pala. Ano po? At meron namang mga bagay na hindi natin nagawa, pero kasalanan. Halimbawa, yung paghahandog natin sa Panginoon. Okay. Nakalimutan natin. No po, yung pagbabasa ng Biblia, pananalangin, no po, pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi natin nagawa, pero ito ay isa ring tinuturing na kasalanan. Ito po yung sin of omission, yung committing sin, yung ginawa natin na kasalanan. No po. At ito po ang mga kasalanan ni Haring David. No po. At alam naman natin, ang kasalanan na po ay tukso at pinanggalingan ng kasalanan ay si Satanas. Si Satanas ang author at pinagsimulan ng mga bagay nito. Na po. Kaya maging matalino po tayo at malalaman natin mga paraan ni Satanas kung tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon ay matututunan natin ang mga gawa at lalang ng kaaway dapat nating iwasan na po. Ang mga tinig ni Satanas ay atin pong mare-recognize natin ang tinig ng ating pastol at ang tinig ng mga lobo. Mga kapatid, napakahalaga po ma-identify po natin upang hindi tayo magkasala sa Diyos. Ano po ang nangyari? Ano po? Inudyukan ni Satanas na po si David para guluhin na po ang bansang Israel. Marahil din po ang nangyaring COVID na ito, nagsisisihan na po kung sino ang pinagmulan nito. Maaring ito'y pinagmulan ng isa pong invention ng mga tao. O minsan sabi nga ako ng ibang tao, ba't naman ako? Yan. Yung sinisisi, yung ba't. Na po, ba't naman ako ang sisisihin? Yan. Na po, iba naman ay sinisisi yung China, iba naman ay sinisisi, pinapalo ng pagsisisi at sinisisi ng mga Chinese, ang mga pinadala ng hinire nilang mga Amerikano. Na po, at ito po ay walang mga katotohanan at hindi natin alam na po kung alin ang totoo. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Maaring silang maglihim kung saan galing ito o maaring binigyan ng permiso ng Diyos na mangyari ito. Kagaya po nito sa chapter 21 ng 1 Chronica verse 1, si Satanas ang may udyo at ang Diyos naman pinahintulutan na po dahil nahulog na sa pagkakasala ito si Haring David. Ano pong kasalanan? Marahil mayroon ang buong mundo. Maaring ang Amerika ay maraming pinagmamalaking magagaling na scientists. Magaling ang kanilang hukbo. Marami silang pera. Sila'y matatalino. At marahil ang China ay ganun din. Papataasan sila. Na po, at marami pang mga bansa. Maaaring sila ay sikat. Maaaring ang Italy, sinasabi nila sila ang pinakasentro at pinakamalakas na bansa.
o maaari ng ibang bansa ay ng kanya-kanya po na pataasan, pagmamalaki at ika nga yung sabi natin, sila po ay mayroong mataas na ego, no po. At ito ay kinamumuhian ng Diyos, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay galit sa mga palalo. Subalit siya ay nagtataas sa mga nagpapakumbaba. Kaya naman po, galit ang Diyos kay David dahil doon sa kanyang ginawa, pag-i-ignore sa kautusan ng Panginoon, pagmamataas dahil siya ay mas magaling, hindi niya kinakailangan ng advice ng mga maliliit na tao, hindi niya kinakailangan salita ng mga ito. Maaring ganun din ang mga bansang ito na po, kung bakit dumating ang ganitong senaryo. Maaring sa ating pong mga personal, tayo po ay maaring sabihin natin, hindi ko na kinakailangan makinig na salita ng Diyos. Alam ko ng lahat yan, kapatid. Yan ay isang kahambugan. Kaya naman po, sasabihin na iba ay alam ko ng lahat yan. Kapag sinabi mong alam mo ng lahat yan, para kang Diyos na, alam mo ng lahat eh. Mga kababayan, mga kapatid, magpakumbaba tayo sa Panginoon. At tayo ay makinig na po sa sinasabi ng mga ngaral. Maaaring sabihin natin, mga ngaral, mga mangingisda lang yan. Mababa ang pinag-aralan. Sabi nga ng Panginoon, pinili niya ang mga hamak upang ipahiya ang marurunong. Kaya naman mga kapatid, matuto tayong makinig, magpakumbaba. Ano't sabihin natin, yung mga mangaral ay mababa ang pinag-aralan. Ang mahalaga po ay ang Biblia na ating po pinag-aaralan. Kaya nga po tayo sa ating pag-aaral ay pinahawak natin yung Biblia at ito po ay ating pinag-aaralan po. At ito po ang ating pag-aaralan po ay paano po na-stop yung COVID o paano pahihinto ang salot. Si David, pinahinto niya ang salot. Sabi doon sa ating teksto. Nang manalangin si David para sa bansa, ay dininig ni Yahweh at tumigil na ang salot. Yan, tumigil ang salot. Na-stop niya ang salot. Kaya naman po, bigyan po natin ng outline yung ating pong pinag-aaralan na ito po ay sa acronym ng STOP. Number 1, stop committing sin. Ito po ang nais ng Diyos na mangyari para huminto ang salot. Hintuan na rin natin ang ating mga ginagawang kasalanan at yung mga hindi natin ginagawang kasalanan. Kung tayo po ay hindi nagbabasa, hindi nananalangin, gawin na po natin yung pananalangin. Pagbabasa, makijoin ka sa ating pag-aaral, tulad po ng pag-aaral nila Pastora sa group chat at maging kay Pastor Jaren, gawin po natin upang tayo po ay lumago. Sabay-sabay po tayo lumago sa salita ng Panginoon. Hindi po natin sasabihin ito sa Panginoon na hindi natin alam patawarin tayo ng Diyos. Hindi po, ignorance of the law excuses no one. Ngayon kung tayo po ay magmamatigas, di natin alam, at tayo po ay nagmamaang-maangan, hindi natin alam, o kaya naman tayo ay nagwawalang bahala, at hindi natin binibigyan pansin ang salita ng Panginoon, ito po ang mangyayari, ang salot. Tulad po niyan, kung hindi po natin iintindihin ang mga panawagan ng mga nasa gobyerno stay home, baka tayo po ay pagala-gala dyan, tayo po ay makadampot na imbis na ginto, ng pera, madadampot natin COVID. Kaya naman po mga kapatid, kawawa naman yung pamilya natin, mahahawa sila, dadami ang may sakit. Kawawa ang ating gobyerno, wala nang araw po tayong pera, paano na mangyayari? Tayo po ay mandadamay pa ng iba.
Pero si David, tinigilan niya na yung kasalanan yun. Agad siyang sumuko at sumurenda sa Panginoon. Siya ay nagdamit ng sako, siya po ay lumuhod, na siya po ay nagsaboy ng abo sa kanyang ulo, po, at pinakita niya sa Diyos ang kanyang puso ay nagpapakumbaba. At pagdating doon ay sa sitwasyon yon, lumapit po ang propeta ng Diyos sa katauhan ni Propeta Gad. At ang sabi sa kanya, mahal na hari, 3 parusa ang pipiliin mo, isa lang. Pinapipili ka ng sugo sa akin. Una, 3 taong taggutom. Pangalawa, 3 buwan na pananalasa ng mga kaaway mo. At ang pangatlo ay 3 araw na salot. Anong pipiliin mo? Alam niyo po, ang pinili ni Haring David, sabi niya, pipiliin ko ay ang mahulog ako sa kamay ng Diyos. At yun po ay ang 3 araw na salot. Matalinong pili, no po, dahil maigsi. No po, pangalawa ay nandun pa rin yung sabihin natin, matouch niya yung puso ng Panginoon at mahabag sa kanya, no po, na sa kamay ng Diyos siya ay mahulog. Nandun po yung pangalawa, no po, nandun po yung trust in God's hand. Tayo po ay magtiwala sa kamay ng Diyos, walang makakaagaw sa atin. Kung tayo man ay sa kamay ng Diyos ay pumanaw, well and good, no po, dahil tayo secure at tayo po ay nasa langit. At ito po ang pinili niya, no po, sabi niya sa verse 14 ng 2 Samuel, no po, 24, verse 14, no po, I choose to fall in the hands of the Lord. Yan, no po, ibig sabihin, pinili niya po yung mahulog siya sa kamay ng Panginoon kung saan ay dumating sa kanila yung salot. Imagine, yung salot na yon, mga kapatid, ay nakita niya yung kung paano yung espada ng anghel ay kanyang itinaas at hinagupit sa mga tao. 70,000 kagad ang namatay. Wala pang isang araw, minuto lang. Ngayon dito po sa atin, siguro ngayon sa buong mundo, nasa 70,000 na po ang namamatay. Pero ang bilang ng mga infected na po ay abot na po ng 1,000,000. At maaari pang dumami pa ang mamamatay na po dahil sa salot. Hindi natin alam kung ano ang saktong bilang, pero malamang ay mas marami pa na po. At hindi titigil po ang salot na to hanggat hindi tayo nagpapakumbaba at nagsisisi at humihinto sa kasalanan. Pwede naman po na tayo po ay mabuhay na po nang hindi naman tayo sinasalot, di po ba? At kinakailangan lamang natin mabuhay kasama ang Diyos na may pananampalataya sa Kanya. No po. Pero ito, damay-damay dahil ang presidente po, ang hari ang nagkasala. Kaya damay-damay po. Kasi po yun ay isang uri ng pagre-rebellion sa Diyos. Pero sa kabila noon, mga kapatid, na po, siya ay nag-commit ng kasalanan, ng pride, no po, at ng pagwawalang bahala, no po, o yung pag-i-ignore, no po, nandun po naman ang kahabagan ng Diyos, no po. Siya po ay pumili ng magaang-gaang, no po.
At ito'y pinakita niya yung pagtitiwala niya sa Diyos, sa kamay ng Diyos. Para bang sinabi ng Panginoong Jesucristo nung siya ay napako doon sa krus at nabitin doon sa krus, "Into your hand I commit my spirit." Po, sa iyong kamay, Ama. Po. At alam naman po natin, siya ay nandoon sa krus, ay sinabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan?" Kaya po tumalikod ang Diyos kay Jesus Christ. Kasi po yung kasalanan ng buong sangkatauhan ay inako niya. Kaya po ang sabi doon sa Isaiah 59:1-2, hindi bingi ang Diyos para hindi tayo marinig. Subalit ang kasalanan mo ang nagiging sanhi ng paglayo ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo matingnan ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. At yung kasalanan na yun ay pinasakop natin, pinatubos tayo, nagpatubos tayo kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon, si Kristo po ay iniwan ng Diyos dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Na po. Yeah, pero nandun pa rin yung pagtitiwala niya sa kamay mo, Ama. Aking pinagtitiwala ang aking espiritu. At marahil ito rin po si David, sa kamay mo ng Diyos, ako'y mahulog. At ito po, mga kapatid, ay isa pong pananampalataya at maaaring mas piliin po natin na sa kamay ng Diyos na po, tayo po ay magtiwala sa kamay ng Diyos. Tayo po ay mayroong katiyakan at ito po ay ipakita rin natin sa Panginoon na po na ang ating paglalagak ng ating future, ng ating kinabukasan, kapag tayo ay hawak ng Diyos, may katiyakan tayo, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot, hindi tayo mababali sa anumang mga sitwasyon nasa paligid natin. Kapag tayo nasa kamay ng Diyos, ay tayo ay secured. Di po ba? Kagaya ng pinag-aralan natin, meron tayong immunity sa kamay ng Diyos na po. At ito po ang ibinigay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo sa sino mang sumampalataya, sa sino mang nagbigay, nag-alay ng kanilang buhay sa Panginoon, ay binigyan niya ng immunity dahil po yung dugo ni Kristo ang siyang nag-cover up sa atin mula doon sa mga sumpa, kasalanan, sakit, kamatayan. Tayo po ay tinubos ni Kristo sa mga ito. At ito po ang ginawa ni Kristo para sa atin. Sapat po. Nakita niyo po yung salot ng panahon po ni Moses doon sa Israelitas. Inutusan po ni Moses. Inutusan po ni Moses ang mga Israelitas na may patay ng kordero ng Diyos. Ang kordero, ang tupa na po. At ang dugo nito ay ipahid sa kanilang mga hamba na po. At doon ay sinunod po. At doon ay sila nagpa-quarantine, nag-lockdown ng kanilang mga tahanan na po. Dahil ang salita ng Panginoon dumating kay Moses, sinunod naman ni Moses at ng mga Israelitas, kaya walang pumasok na anumang salot sa kanilang tahanan upang patayin ang kanilang mga panganay. Tingnan niyo po yung ginawa. Ganon din po ang ginawa ni Kristo, ang kanyang dugo, ang siyang naglinis, naghugas sa ating mga kasalanan, at ang ginawa ni Kristo ay sapat para tayo ay magkaroon ng immunity o ng kaligtasan dahil sa kamay ng Panginoon. Yan po, ipanatag natin ang ating kalooban po, na sa kamay ng Diyos anumang oras na po, tayo po ay sa mamatay o sa mabuhay, sa Panginoon tayo. Amen po ba? Handa po ba tayo na harapin po ang kamatayan sa anumang kaparaanan? Huwag tayong matakot, mangamba na po. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ay sa kamay ng Diyos na po, tulad ng isang bata na po, na naghahanap ang Panginoong Hesus nung nabubuhay siya dito sa lupa dahil magpapakain ng maraming mga tao.
ay sabi niya, wala ba kayong pagkain na maibibigay? Subalit yung bata ay meron pong dalang 5 tinapay at 2 isda. At ito'y ibinigay niya sa kamay ng Panginoon. At sa kamay ng Panginoon, ito'y dumami. Na po, ibig sabihin, magtiwala tayo sa kamay ng Diyos. Kapag tayo nagtiwala, iyong kakaunti dadami. Amen? Sa kamay ng Diyos, ipagtiwala natin ang ating buhay, lalawig ang iyong buhay, maliligtas ka, at ikaw ay mayroong eternal security. Sabi ng Panginoon sa John, no po, walang makakaagaw sa kamay ng aking Ama. Ibig sabihin, kayo po ay mayroong kaligtasan, may buhay na walang hanggan. No po, ano man mangyari, ano man ang suwingin natin, bumaba man niyang quarantine na yan, o dumami man ang sabihin natin ang nasalot, na po, tandaan mo, magtiwala ka, hindi ka mabibilang doon sa sinalot. No po, at tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Ngayon po, ito pong si David ay nakita ng Panginoon ang nangyari, no po, pero siya ay nagsisi, no po, at pinili niya yung dapat na pataw na parusa para sa kanya. Sabi niya, Yahweh, ako lang nagkasala. Ako lang parusahan mo 10 ng aking pamilya. Sabi ganun niya. Huwag na itong bayan, Diyos. Pero, nabuhay siya, pero yung maraming mga tao at mga Israelitas ay 70,000 na po. Isang harabas lamang na po ng espada ng anghel ay nangamatay na po sa salot. Ngayon, makita po natin, mga kapatid, yung kasalanan ng pinagbabayaran na po. Ayan. Kaya, ihinto na natin kasalanan at tayong lumapit at magtiwala sa Diyos na po. Pangatlo, lumitaw po ang anghel ng Panginoon at nakita ni Haring David at nakita rin nung isang taong nagngangalan na Arahuana. Siya'y may-ari ng lupa sa Giikan. Ito ay isang Jebuseo. Hindi po siya Israelitas. No po. Siya'y isang hintil. No po. Subalit, maaaring ito ay mayaman, malawak ang kanyang kaisipan, ng iba ang kalupaan, ang iba naman ay nagsasabing ito ay isa sa mga anak ng hari. Na po. Subalit, ganun pa man, nakita rin ito ang anghel po ng Panginoong Diyos at ang kanyang mga anak na naroroon. At nung tumating si Haring David, ang sabi, doon sa nakita nating anghel, doon ko ipagtatayo ang aming Diyos ng dambana at ng templo. Doon ko siya hahandugan. Ang sabi po ng may-ari ng Giikan, si Arahuana, siya'y nagpatirapa kay Haring David. Siya'y marunong rumespeto, gumalang sa nangunungkulan. So, ibig sabihin, kahit hindi siya Hudyo o taga-Israel, marunong siyang gumalang kahit hindi siya bayan, kabilang sa bayan ng Diyos. Alam niya ang pagrespeto. Yan, makita po natin. Ngayon, ito pong si Haring David, ay sabi niya, bibilhin ko yan. Hindi po, mahal na hari. I-donate ko na lang ito sa inyo. Ibibigay ko pati yung mga panghandog na toro at yung mga panggatong, ibibigay ko lahat sa inyo ng libre. Pero ano po ang sabi ni Haring David? Hindi ako nag-o-offering sa Diyos ng walang puhunan. Kaya po ang number 3 is offer to God the best that we can. Mga kapatid, mag-o-offer rin lang naman tayo sa Panginoon. The best na. Tulad po ni Haring
David, sabi niya, hindi ako nag-o-offering sa Diyos ng walang puhunan. Bibilhin ko yan. Gaano man kamahal yan, bibigay ko sa Diyos. Yan. Yung the best, ibibigay niya para sa Panginoon. Kaya binili niya po ito, ng may puhunan. At maaaring mga kapatid, ito po ang hinahanap ng Diyos. Alam naman po natin ang Panginoon in-offer para sa atin. Siya po yung the best example at model na ang Panginoong Jesucristo ay in-offer niya yung kanyang sarili para sa katubusan ng bawat sa atin. Subalit ang Diyos sa New Testament ay meron pong tinatawag na pag-offering sa Diyos na po. Sa Old Testament, ganun din na po, na kung paano ang pag-offer natin sa Panginoon ay yung may pag-ibig galing sa puso, maluwag sa puso, yung abot ng ating makakaya at hindi naman naghahanap ng ang Diyos nang hindi nang wala sa atin. At ito po ang nais ng Panginoon. Maliit man yan o malaki, kung ito pinakadabis na para sa atin. Ano po ang sinabi po rito ni David ay, ako ay hindi maghahandog sa Diyos ng walang puhunan. Ibig sabihin, merong value na po. Kinakailangan po na maghandog sa Diyos ng the best. Puntahan po natin yung Malakias chapter 1. Ang sabi ng Panginoon, ako'y galit sa inyo, sabi po sa mga Israelitas. Bakit? Kasi kayo'y naghahandog sa akin ang mga handog. Kung hindi pilay, may sakit. Kung hindi may sakit, bulag. Kung hindi bulag, ninakaw. Iyahandog nyo sa akin. Subukan nyo ihandog nyo yan sa hari. Yan ay tatanggihan niya. Ako na inyong ama, hindi nyo ko nirespeto. Ako na inyong Panginoon ay hindi nyo ginalang at sinunod. Ako ang Diyos ng sanlibutan, hindi nyo ako binigyan ng karangalan. Buti pa yung mga ibang bansa ako ay binibigyan ng at hinahandugan ng mga mararangal na handog at matutuwid at mabubuting handog, sabi ng Panginoon doon sa chapter 1 ng Malakias. At sabi pa rin ng Panginoon sa chapter 1 verse 13, ang ilan sa inyo maghahandog, inuungsan pa ako, sabi ganon. Buti pa, sabi ng Panginoon, isara nyo na yan, templo, at huwag na kayong maghahandog sa akin. Dahil sabi nyo, pagod na kayo, araw-araw kayo ay naghahandog, pagod na kayo, kaya isara nyo na lang, sabi ng Panginoon. At huwag na kayong maghandog. Nagalit ang Panginoon sa Israelitas ng time na yon dahil hindi nila binibigay na the best na po. Kaya naman, nais ng Diyos at nalulugod ang Diyos sa mga handog natin na the best na nanggagaling sa ating puso. Maliit man yan, ayon doon sa ating kakayanan. Doon sa proportion ng ating mga kinikita. Doon sa ating kakayanan. Maaring sa New Testament ay meron tayong mababasa na ang ating sariling buhay ay dapat natin ihandog sa Panginoon. Isang haing buhay. Romans chapter 12 verse 1 to 3 At meron din po sa Biblia na ihandog natin, bigyan natin ng panahon ang Panginoon, ang oras, panahon. Bigyan natin sa Panginoon, huwag yung tira-tirang panahon. Bigyan natin siya ng ample time na kung saan ay magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos Bigyan natin siya ng panahon sa pananalangin. Bigyan natin siya ng panahon sa pagsamba. Nais ng Panginoon, ibigay natin yung the best. Yun nga po, pagpunta nyo lamang sa mga meeting kay Mayor hanggat maaari, hindi kayo malilate. Hindi po ba? Pag kami meet tayo sa Panginoon, kumisan kalahatian na ng pagsamba
nagagawa natin. Mga kapatid, ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Na po, irespeto natin ang Panginoon. Ibigay natin ang oras, ibigay natin yung ating sarili, ibigay din natin sa ating Panginoon yung pagpupuri na ihahandog natin sa Kanya. Na po, sa Hebreo 13:15 hanggang 16 na po, na tayo palaging maghandog ng haing pagpupuri sa Diyos. Na po, ng pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. At gayon din po, ang ating pong mga gawa ng pagtulong sa ating kapwa ay isang haing handog sa Panginoon. Ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Ang pag-imamahal natin sa ating kapwa ay mabuting handog sa ating Panginoon. At yung ating paghahandog ng ating mga nakayanang salapi, sabi ng Panginoon, na po, kung saan naroon ang ating puso, nandun yung ating salapi. Na po, ang salapi hindi natin Diyos. Na po, ang salapi ay inihahandog natin sa Diyos nating buhay. Na po, huwag tayong paalipin sa salapi. Hayaan po natin, ito salaping ito ay maihandog natin sa Panginoon ayon sa proportion ng ating kakayanan. Kaya naman po doon sa Malakias, muli, masabi ng Panginoon na po ako'y napupuot sa inyo dahil ako'y ninanakawan ninyo. Sabi po doon sa Malakias 3, 9, 10 hanggang 11. Subukan ninyong ibigay ng buong buo ang inyong mga handog at ikapo, sabing ganon. Kundi bubuksan ko ang duruwangan ng langit at kayo'y walang sukat kalagyan ng pagpapala mula sa langit. At sa verse 11, ang sabi ng Panginoon, sasawayin ko ang mga salot at hindi ko padadapuan sa inyo ang mga salot na yon. Sasawayin ko. Ibig sabihin, nandun po, nais ng Panginoon, kilalin natin siya, sambahin natin siya, pag-alaya natin siya ng mga the best na mabibigay natin sa Kanya upang ang mga salot na yan ay hindi dumating. Ang Diyos ang sasaway dyan. Subalit, tayo'y merong permiso. Na po. Yan. Na po. Ngayon, huwag po nating sisihin ang Diyos sa mga pangyayari. Dahil nasa kamay natin, nasa ating mga desisyon, ang ating pagpigil at pag-stop sa COVID po. Kaya ito po ang paraan ni Haring David. At ito rin ang paraan ng Diyos. Kaya sabi po ng propeta, mahal na hari, maghandog ka kay Yahweh. Mag-offer ka. Kaya nga po yun ang ginawa ni Haring David. Sabi niya, ako'y maghahandog. Kinakailangan sa paghahandog ko, mamumuhunan ako. Ano ba naman po yun? Kinikita po yung salapi, pero ang Diyos ang nagdaragdag sa inyo ng karunungan, kalakasan. Ang Diyos ang nagdaragdag sa inyo ng mga opportunity para kayo ay magkaroon ng kasalapian para sa inyong ekonomiya. Na po, ang Diyos ang magpo-provide kapag atin po siyang sinunod, inalaya na po, at binigyan, sabi nga po sa Luke, na po, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. At gayon din po sa Philippians chapter 4 verse 18-19. Ang sabi ng ni Apostol Pablo, ang inyong mga kaloob ay isang masamyong handog sa Panginoon. Na po, isang kalugod-lugod na pagsamba. Ibig sabihin, ang ating mga kinikita na po, ang ating mga kasalapian ay bahagi na natin ang Panginoon para sa kanyang tabernakulo, para sa kanyang templo, para sa kanyang gawain. Apo, sabi ng Panginoon, kung subukan nyo, ibigay nyo ng buong buo, bubuksan ko ang duruwangan ng langit. Ibig sabihin, bubuksan niya hindi lamang yung bintana pati pintuan, bubuksan para sa iyo. At sasawayin niya ang lahat ng mga pesting sa buhay. Na po. At ito po ang ginawa ni Haring David. Nag-offer siya sa Panginoon
ng the best na mai-offer niya para sa kanyang Diyos. Opo. Ibig sabihin ng pag-o-offer sa Panginoon ay pagsamba. Ito po ay pagrespeto, pagsunod, at pagpupuri, pagkilala sa ating Diyos na buhay. Ano po ngayon ang nangyari? Ngayon po ay sinara na natin ang pintuan ng ating church. Ako, pinahintulutan ng Diyos yan. Ako, ipilit nyo na ang pintuan dahil inuungusan nyo ako, hinahandugan nyo ako ng mga kung hindi bulag, pilay. Kung hindi naman pilay, may sakit. At kung hindi naman may sakit, yung ninakaw, yung galing pa sa kapitbahay, inihandog mo. Kapatid, nais ng Panginoon, ma-realize natin para matigil na yung salot. Magpakumbaba tayo, mag-alay tayo sa Panginoon para, oo, sapat yung pagtubos ni Kristo para sa atin. Pero meron tayong dapat gawin. Meron tayong part. Meron divine responsibility ang Diyos. Tayo meron ng human responsibility na dapat natin gawin, mga kapatid. At ang panghuli ng si Haring David ay nanalangin para sa bansa. Pinapanalangin mo ba ang ating bansa? Mahal mo ba ang ating bansa? Pinapanalangin mo ba ang ating presidente? Kung gayon, mga kapatid, nanalangin si Haring David, nag-ayuno siya para sa bansa, para sa ating pong mga kababayan, at dahil doon dininig ng Panginoon at natigil ang salot. Ito po, mga kapatid, maaari mong magawa ito para din niyang sasakyan na ikaw ang nagmamaneho. Kahit anong gawin ng mga pulis, mga traffic aid na pahintuin ka, kung hindi mo ihihinto at tatapakan ng brake, hindi yan hihinto. Ganon din po ang Diyos na po. Tanging ikaw ang makapagpapahinto nito sa sandaling huminto ka sa kasalanan at magtiwala ka sa Diyos at gawin mong maghandog sa Panginoon, mag-alay ng mabubuting bagay sa Diyos. Ito man ay talento na meron ka, ihandog mo sa Panginoon. Kung ikaw ay may magandang boses, huwag mong ipagkait sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon yung mga talentong hindi ginamit, ibibigay pa sa iba. Kapatid, kaibigan, ano man meron kang, the best na maibibigay mo sa Panginoon, ibigay mo na. Susuklian niya ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. At kapag ikay nanalangin, sabi ng Bible, diringgin ng Diyos ang iyong panalangin para matigil na ang salot. Sandali po tayong manalangin na po, Amang Diyos, hayaan mo ang mga salita mo ay pumukaw sa aming puso't isipan. Hayaan mo mangusap ka sa amin at hayaan mo, Banal na Espiritu, ang aming puso, Panginoon, usigin mo at ikumbik mo sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami at linisin kung kami may nagawa at hindi namin nagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagiging ignorante. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa namin sa iyo'y magtiwala. Tulungan mo po kami na kung kami man ay nagdamot sa iyo at hindi namin naibigay ang the best para sa iyo, bigyan mo po kami pa ng pagkakataon na mabuksan ang bahay, pintuan ng iyong bahay-sambahan upang kami sama-samang magpuri, umawit, magbigay ng kalwalhatian sa iyo upang doon kami sama-sama, Panginoon, na magagalak kasama mo, magpupuri ng buong puso. At kami nananalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Mahabag ka po sa aming bansa. Mahabag ka po sa aming presidente.
Tanging ikaw po, Panginoon, ang aming mapagkakatiwalaan. At ngayon, Panginoon, sa aming sama-samang panalangin, naway tugunin mo ang aming mga panalangin. Kung kami may nagkasala, patawarin mo kami. At gawin namin ang tama, Panginoon. Lord, kahabagan mo ang aming mga kababayan. Kahabagan mo ang mga kababayan namin nagkakasakit. Pagalingin mo po sila. Maging ang buong mundo, Panginoon, ay ma-realize nila na kailangan ka namin. Ikaw ang Diyos na nag-iisang Diyos na dapat namin sambahin. Kahabagan mo ang Amerika, ang China, at ang buong mundo. Lord, kahabagan mo, O Diyos. At hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na matigil na po ang salot na ito. Sabi mo, Panginoon, anuman ang aming hilingin at sabihin sa Ama sa pangalan mo ay iyo pong ipagkakaloon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming papuri, pasasalamat, pagtitiwala, Ama. At gayon din po sa aming pagtatapos, ingatan mo ang mga kapatiran, ilayo mo at itago mo sa malabay na pakpak ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan mo, Jesus, proteksyonan mo ang iyong mga anak. Sa pangalan mo, kami may tagumpay, kami mayroong immunity. Sa iyong banal na dugo, kami hinugasan, kami iningatan at iningatan. Salamat po, Panginoon, sa paghihirap mong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, salamat, Amang Diyos. Ang lahat ng papuri, kalwalhati, ang kadakilan, Ama, ay aming iniaalay sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming po salamat, mga kapatid. God bless po. At may sa susunod po ulit, tayo po ay magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng buhay. Pagpalain tayo.